Sa chapter na ito ay malalaman natin ang tunay na dahilan kung bakit labis ang galit ni Nak sa lahat ng devil. At malalaman din natin kung paano nagkakilala si Captain Yami at Vice Captain Nak. Masasaksihan din natin ang dahilan kung bakit namatay ang bunsong kapatid ni Nak to the point na sumigaw ito sa labis na pagluluksa. At makikilala din natin ang Supreme Devil na sumusuporta sa tatlong devil na namumuno ng underworld na si Lucifugus. At meron tayong kaunting theory patungkol dito kay Lucifugus kung ano ang koneksyon niya sa ina ni Asta at i-discuss natin sa huling part ng video na ito. Kaya tapusin nyo sana ang video na ito hanggang sa huli. Bago tayo magsimula ay konting nakaraan muna tayo sa huling chapter. So sa huling chapter nga ay nasaksihan natin ang napakatinding laban sa pagitan ng highest demon of underworld at Vice Captain Nak. Dito nga ay inilipat ni Nak ang dalawang demon sa ibang lugar upang kalabanin ito ng mag-isa. Pagkatapos, ikinulong niya ito sa kanyang dark prison hunting ground upang gumawa ng distraction sa dalawang demon dahil sa sobrang dilim nito na halos wala silang makita. Kaya't nag-unleash ang dalawang demon ng malawakang atake gamit ang ice at fire magic upang hindi makalapit si Nak. Subalit ay napakabilis ni Nak dahil sa kanyang Devil Union mode Phyllis. Biglang sumulpot si Nak sa likuran ng lalaking devil at nagpalit ng Devil Union into mode Icus for toughness upang sipain ng malakas ang demonyo. Subalit hindi naapektuhan ang lalaking demonyo dahil naging apoy ang katawan nito. Kaya't lumayo si Nak upang makapag-isip ng maigi. Dito nga ay biglang naisip ni Nak ang kanyang bunsong kapatid na si Morgan kasama si Captain Yami Sukihiro. Kaya kung hindi mo pa napanood ang chapter na ito ay ilalagay ko yung link sa description. Pati na rin yung kadugtong sa huling episode 170 ng anime. Kaya nagsimula ang chapter na ito kung saan binalikan ni Nak ang kanyang nakaraan noong bata pa lamang siya. Si Nak ay resemblance ng isang batang pilyo. Hindi siya gagawa ng kahit anong bagay kung hindi naman ikasasaya ng kanyang sarili. Habang ang kanyang bunsong kapatid ay kabaliktaran kay Nak dahil palagi itong tumutulong sa kapwa at sinasakripisyo ang kanyang buhay upang magligtas ng ibang tao. At kahit sa magic ay magkasalungat silang dalawa. Dahil si Nak ay tinataglay ang shadow magic habang ang kanyang kapatid ay tinataglay ang light magic. Malungkot si Nak dahil napaka-identical ng kanilang mukha. Subalit kahit magkaiba sila ng gusto sa buhay ay hindi naman nagbabago ang pagmamahal niya sa kanyang kapatid. At makikita natin dito na nag-iba yung kulay ng buhok ni Nak at dumating ang panahon na nakuha na ni Nak ang kanyang grimoire at narinig niya ang isang foreigner sa Clover Kingdom na mayroong kakaibang magic, kaya't agad niya itong pinuntahan dahil sa curiosity. At noong nagkita nga sila ay agad siyang hinamon ng suntukan. Naging malapit na magkaibigan si Yami at Nak dahil siguro sa magic attribute na napaka-similar, which is ang dark at ang shadow magic. Palagi silang magkasama sa lahat ng gulo at kalokohan na agad naman nilang tinatakasan upang hindi mahuli ng mga magic knight upang hindi makulong. Later on, isang magic knight selection ang naganap at para bang itinagpo ng tadhana dahil si Yami at ang kanyang bunsong kapatid ay nagsama sa iisang magic knight squad. Hindi niya inakala na ang katulad ni Yami na puro kalukuhan ng nasa isip ay naging isang magic knight. However, ang kanyang kapatid ay marunong makitungo at makibagay sa iba't ibang tao kaya na-feel at home itong si Yami dahil palagi silang magkasama nito. Dahil dyan ay na-out of place si Nak kaya't pinili niyang mapag-isa at lumayo muna. Sinabi ng kanyang kapatid na maraming similarities si Yami at Nak at hindi lang sa magic na katangian kundi sa lahat ng bagay. At palagi siyang hinihikayat nito na sumali ng Magic Knights dahil masasayang lamang ang kanyang talento. At yun naman ang pinakaayaw niyang marinig na palaging sinasabi ng kanyang kapatid. At noong naging 18 years old si Nak ay ipinatawag siya ng kanyang mga magulang. Sinabi nga niya na matanda na siya upang bigyan ng patnubay. Alam naman niya na siya ay pilyong anak at kalimutan ang pagiging panganay dahil nandyan naman si Morgan upang ipamana ang kanyang titulo ng kanilang pamilya. Hindi naman sumang-ayon ang kanyang ama dahil si Nak ang nararapat na magmana ng Faust family.
Makikitang parang naguguluhan si Nak sa mga nangyayari dahil alam naman niya na wala siyang ginawang tama in the first place. Nag-unleash ang ama ni Nak ng Shadow Magic Invitation from Dark Garden na makikitang naging shadow ang lahat ng nasa paligid nila at nag-teleport papunta sa lugar kung saan ginagawa ang Demon Ritual Binding Contract. At kung titignan natin ng maigi mga lods, ito yung lugar kung saan dinala ni Nak si Asta upang makipag-Demon Binding Contract kay Libby, na makikitang mayroong mga tauhan ang ama ni Nak na para ba itong mga kulto. Sinabi ng kanyang ama na ang pamilyang Faust ay matagal lang tapat ang kanilang sarili sa pag-aaral ng devil at ilang generation na ang lumipas na ipinamana nila ito sa kanilang mga anak, kaya't si Nak lang ang may sapat na talento upang ipagpatuloy ang kanilang sinimulang pag-aaral sa devil dahil sa kanyang tinataglay na shadow magic. Kaya't napatulala si Nak hanggang sa nahulog ang kanyang sigarilyo na hindi niya nalalaman dahil sa pagbilis ng tibok ng kanyang puso na parabang hindi maipaliwanag ang kanyang naramdaman dahil sa temptation ng kapangyarihan na magbibigay sa kanya ng napakalalim na kaligayahan. Napaisip itong si Nak na si Yami at Morgan ay naging sikat dahil sa kanilang team up as Magic Knights at dahil na rin sa kanilang magic na katangian na meron sila, which is ang light at dark magic. Habang siya naman ay itinapon ng kanyang sarili sa pag-aaral ng devil upang mas lalong lumakas. Hindi inakala ng kanyang ama na ganun kabilis natuto si Nak dahil nakipag-binding contract si Nak sa 4 na devil na hindi nahihirapan. Tinawag si Nak ng kanyang ama na isang genius dahil dito, kaya't ibinigay ng kanyang ama ang isang bracelet upang makipag-binding contract sa isang supreme devil ng underworld. Sinabi ng kanyang ama, ang underworld ay pinamunuan ng 3 devil na may time magic, gravity at space magic. At isa sa mga devil na sumusuporta sa kanilang 3 ay ang supreme devil na si Lucifugus. Nagulat si Nak at agad nagka-interest na makipag-binding contract sa isang supreme devil. Bigla naman nagpakita ang kanyang bunsong kapatid na si Morgan upang pigilan si Nak na makipag-binding contract sa isang supreme devil na makikitang nagtatago lang pala itong si Morgan kasama ang mga tauhan ng kanyang ama. Sinabi ni Morgan na hindi siya papayag na gagawa sila ng ipinagbabawal na magic at bilang isang Magic Knights ay hindi niya papayagan na mangyari ito. Dagdag pa niya na delikado ang ginagawa ni Nak dahil pwede itong ikasasama ng kanyang buhay. Agad kinuha ni Nak ang bracelet at isinuot sa kanyang kamay at nagalak na makita ang isang malakas na devil dahil napakaganda pakinggan kapag napasa kanya ang isang supreme devil. Nagulat nga itong si Morgan at pinagpapawisan dahil hindi siya makapaniwala na humantong sa ganito ang kanyang kapatid. Sinabi ni Nak na magkaiba sila ni Morgan at ngayon ay lalampasan niya ang kanyang limitasyon. Makikitang si Nak ay excited na tawagin ang isang supreme devil. Subalit nang nakita na ni Nak sa kanyang harapan ay laking gulat niya dahil kakaiba ang presensya nito. Agad pinagpapawisan si Nak dahil ang ritual ay dapat pinigilan ang kanyang kapangyarihan. Subalit ang ritual ay walang magagawa sa sobrang lakas ng isang supreme devil. Pagkatapos ay inatake ang lahat ng tao except kay Nak na nag-invoke sa kanya na para bang kinukuha niya ang buhay nito. Hindi na gumagalaw ang buong katawan ni Nak sa sobrang takot. Agad lumapit si Morgan kay Nak upang pilit basagin ang bracelet na nagkokonekta sa kanilang dalawa. Pinigilan ni Nak si Morgan na basagin ang bracelet dahil bawal pakialaman ng third party dahil magdudulot ito ng kapahamakan. Nagtagumpay si Morgan na basagin ang bracelet upang i-cancel ang ritual, subalit nagdulot ito ng kasawian ng kanyang buhay. Labis naman nag-aalala si Nak sa kanyang bunsong kapatid. Sinabi ni Morgan na matagal na niyang alam na gumagawa ng ipinagbabawal na magic ang kanyang mga magulang, ngunit hindi niya inireport sa mga Magic Knights kaya siguro ito yung nakuha niyang parusa. Dagdag pa ni Morgan na ang kanyang tunay na pangarap na magkasama sila ni Nak upang protektahan ng Clover Kingdom at maging Magic Knight sa anino ni Nak at doon naputol ang hininga ni Morgan. Tinawag ni Nak si Morgan ng paulit-ulit ngunit hindi na ito sumasagot. Nakita ni Nak ang mukha ni Morgan na nagsisimbolo sa isang mabait na tao at hindi niya ito kayang tignan dahil sa kanyang kasalanan. Sinabi ni Nak na minamahal niya ang kanyang kapatid
Kahit hindi ako nagniningning sa tingin ng iba dahil itinapon ko ang aking sarili sa kadiliman, kung hindi lang sana ako nasa tabi mo, hindi sana nadungisan ang iyong liwanag dahil sa aking kadiliman. Dito nga ay sumisigaw sa pagluluksa si Nak na para bang gumuguho ang kanyang mundo at nagmamakaawa na bigyan ng pangalawang buhay ang kanyang kapatid. Siya dapat ang namatay at hindi ang kanyang kapatid dahil wala siyang ginawang kasalanan at binanggit ang salitang God please. Sinagot si Nak ng kanyang sariling pag-iisip at sinabing huwag kang sumigaw na parang tanga. Dahil at that time na napakaginhawa ng iyong buhay, kahit anong ginawa mo na nagpapaligaya sa iyo ay ginusto mo. At ngayon ay ikaw ay nasa malaking problema ay umaasa ka sa Panginoon, huwag kang tanga Nak Faust. Sino ang nasa matinong pag-iisip na gustong tumulong sa iyo? Pagkatapos ay bumalik nga yung scene kung saan sinabi niya na until I die, kung saan hinarap niya ang highest demon ng underworld na makikitang napuno ng ice at fire magic ang buong lugar na pinaglalabanan nilang tatlo na para bang wala ng dark prison hunting ground ni Vice Captain Nak at patuloy pa rin sa pagtatawa ang dalawang highest demon at sinabi ni Nak na hindi niya mapapatawad ang kanyang sarili at dito nagtatapos ang chapter na ito. At ngayon ay ating pag-uusapan kung ano ang koneksyon ni Lucifugus sa ina ni Asta na si Lisita. And this is just a little bit of theory lamang mga lods. Maaaring pwede itong mangyari sa hinaharap, maaari ding hindi. At hindi makumpleto ang theory na ito kung wala tayong ebidensya. Kaya let's go. Noong una ko nabasa ang chapter na ito ay inakala ko na si Lucifugus at Lucifero ay iisa lamang noong hindi pa ako gumagawa ng anime recap for YouTube. Dahil sa pagkakaalam ko si Lucifero ay king of all devils at ngayon napagtanto ko at sinasaliksik ng maayos na si Lucifugus ay iibang demonyo sa tatlong demonyo na namumuno sa underworld. At kung titignan natin ng maigi ang figure ni Lucifero na king of devils at ang figure ni Lucifugus na isang supreme devil na sumusuporta sa tatlong devil na tinataglay ang magic of time, space at gravity, which is ang magic ni Lucifero na gravity. At ating ihahambing ang magic ni Lucifugus ay parang kinukuha niya ang buhay ng tao na gugustuhin niya dahil makikita natin na si Nak lamang at ang kanyang bunsong kapatid na si Morgan ang hindi niya inatake na para bang wala siyang ginagawa at biglang nag-disappear ang buhay ng tao na nasa paligid niya. At sino ba ang may ganitong klaseng kapangyarihan mga lods? At kung may naisip na kayo kung sino ito ay pareho tayong naiisip. Walang iba kundi ang ina ni Asta na si Lisita na may passive na magic na kung sino ang lumapit sa kanya ay kinukuha niya ang buhay at ang magic nito whether she like it or not. Dahil noong lumapit ang ahas upang tuklawin ang ina ni Asta ay agad itong binawian ng buhay. Ang pwede lang na makalapit sa ina ni Asta na ang taong walang mana sa katawan, which is ang devil ni Asta na si Libby. Well, ano kaya ang koneksyon ni Lucifugus sa ina ni Asta? O maaaring ang tunay na ama ni Asta ay si Lucifugus mismo dahil ang pinakasikat na theory ngayon mga lods patungkol sa ama ni Asta ay isa daw itong sinaunang king of devils o mas malakas pa sa tatlong devil na namumuno ngayon sa underworld. Well, kung meron kayong sariling thoughts, just comment down below mga lods. It's just a theory lamang mga lods, but why not, diba?